Bakit mahalaga ang regalo sa Pasko? Ang Pasko ay panahon ng pag-ibig, pagbibigay, at pagpapahalaga sa mga taong malapit sa ating puso. Sa bawat taon, milyon-milyong pamilya sa Pilipinas at sa buong mundo ang naghahanda para sa pagdiriwang na ito, hindi lamang dahil ito ay selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus, kundi dahil ito rin ay pagkakataon para ipakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga mahal natin sa buhay. Ayon sa mga pag-aaral sa sikolohiya at kultura ng regalo, ang pagbibigay ay hindi lamang simpleng palitan ng bagay. Ito ay paraan ng komunikasyon, pagpapakita ng pagpapahalaga at minsan paraan din ng pagkumpunin ng relasyon. Maaaring tingnan ang iba't ibang research sa gift-giving psychology sa mga journals ng social psychology at consumer behavior na nagpapakita ng mas malalim na epekto ng pagbibigay sa emosyonal na kalusugan ng isang tao. Sa karanasan ko mismo, bawat Pasko ay may kanya-kanyang kwento ng pagbibigay. Ang tawa sa mukha ng kapatid na natanggap ang paborito niyang libro. Ang luha ng aking lola nang buksan ang simpleng scarf na maalala niyang hilig niya. At ang pagpapasalamat ng kaibigan na naalala ko ang milestone niya mayong taon. Iba talaga ang impact ng regalo kapag ito ay may kahulugan at hindi lamang basta bagay. Habang papalapit ang Pasko, napapaisip tayo, ano bang regalo ang tunay na magpapasaya? Ano ang bagay na may puso at may kabuluhan? Dito natin uumpisahan ang pagtatalakay sa top 10 magandang iregalo sa Pasko para sa pamilya at kaibigan, batay sa research, praktikal na gamit, emosyonal na impact at tunay na karanasan ng maraming Pilipino. Ang mga ideyang ito ay hindi lamang uso o basta nice to have. Ito ay mga regalo na may mas malalim na koneksyon sa relasyon, well-being at pang-araw-araw na buhay ng mga tatanggap. Sa pagbibigay ng regalo, hindi sukatan ang halaga sa presyo, kundi ang halaga sa puso. Kaya sa bawat item na tatalakayin natin, bibigyan natin ng context kung bakit ito isang magandang regalo, paano ito nakakatulong sa taong tatanggap, at ano-anong karanasan ang nagpapakita na ito ay isang meaningful na handog ngayong Kapaskuhan. Una, personalized gift sets. Regalong may personal na touch. Sa panahon ngayon, isa sa mga pinakapaboritong regalo ng maraming tao ay ang personalized gift set. Ito ay mga regalo na may pangalan, larawan o custom message na ginawa eksklusibo para sa taong tatanggap. Ang mga ganitong regalo ay popular dahil ito ay nagpapakita na hindi mo basta-basta pinili ang item, kundi pinag-isipan at inakmang para sa kanya. Ayon sa mga pag-aaral sa consumer behavior, ang mga regalong may personalization ay mas naiintindihan at natatandaan ng mga tatanggap kaysa sa mga generic na regalo. Ipinapakita nito na ang pagbibigay ay hindi lamang material, kundi emosyonal at relasyonal. Makikita ito sa mga journal ukol sa personalized consumer products at gift satisfaction. Halimbawa sa buhay, noong nakaraang Pasko, gumawa ako ng personalized planner para sa isang kaibigan na mahilig mag-organize at may malaking goal sa buhay. Nilagyan ko ng pangalan niya, mga inspirational quotes at mga dates na importante sa kanya, mga petsa ng milestones, birthdays at iba pa. Nang ibigay ko ito sa kanya, kitang-kita ang tuwa sa kanyang mga mata. Hindi lamang dahil ito ay magandang planner, kundi dahil ito ay ginawa tala sa kanya para sa kanyang journey at pangarap. Ang magandang personalized gift set ay maaaring maglaman ng iba't ibang bagay depende sa interest ng tatanggap. Personalized keychains, mugs, wallets, photo albums, necklaces o kahit customized artwork. Ang research ay nagpapakita na kapag ang regalo ay tumutugma sa personality, interest at pangarap ng tatanggap, nagdudulot ito ng mas mataas na emotional satisfaction at long-term appreciation. Sa kultura ng Pilipino, napakahalaga ng paggunita. Ang maalala ang pangalan mo, mga kwento mo at mga hilig mo. Kaya ang personalized gift set ay hindi lamang bagay, ito ay paraan ng pagsasabi ng alam kita, importante ka sa akin. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang nag-iiwan ng mga ganitong regalo bilang keepsakes o alaala. Kung ikaw ay naghahanap ng regalo na hindi lamang magiging material item, kundi isang simbolo ng koneksyon, ang personalized gift set ang isa sa mga top choices mo ngayong Pasko. Pangalawa, practical home essentials, regalong araw-araw na gagamit. Isa sa mga pinaka-pinahalagahan ng maraming Pilipino ay ang mga regalong praktikal, mga bagay na talagang nagagamit sa araw-araw.
Ayon sa mga pag-aaral sa consumer psychology, mas tumatagal ang appreciation ng isang regalo kapag ito ay palaging napapakinabangan. Hindi man ito kasing bongga ng mamahaling alahas, ngunit ang epekto nito ay mas ramdam dahil bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay ng tatanggap. Sa karanasan ko, mas napapangiti paminsan ng isang tao kapag nakakatanggap siya ng simpleng kitchen appliance, quality bedsheets, electric kettle o organizer kaysa sa dekorasyon lang. Isang beses, niregaluhan ko ang aking kapatid ng rice cooker na akma sa maliit niyang apartment. Hindi iyon exciting sa unang tingin, pero makalipas ang ilang buwan, sinabi niya sa akin, "Buti na lang ito ang niregalo mo, araw-araw ko siyang ginagamit." Doon ko na-realize na ang totoong halaga ng regalo ay hindi sa unang reaksyon, kundi sa patuloy na pakinabang. Ang mga home essentials ay nagbibigay rin ng sense of stability at comfort. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang maayos at functional na tahanan ay nakakatulong sa mental well-being at stress reduction. Kaya ang mga regalong tulad ng aroma diffusers, ergonomic pillows, storage boxes o quality cookware ay hindi lang basta gamit. Ito ay tulong sa mas maayos na pamumuhay. Sa kulturang Pilipino, malaki ang pagpapahalagahan natin sa tahanan bilang sentro ng pamilya. Kaya kapag nagbigay ka ng regalong makakatulong sa bahay, parang sinabi mo na rin, gusto kong mas maging komportable ang buhay mo. Lalo na sa mga magulang, bagong kasal o mga kaibigang bumukod na, ang ganitong regalo ay tunay na naa-appreciate. Kung gusto mong siguradong magagamit, hindi masasayang at laging maaalala, ang Practical Home Essentials ay isa sa pinakaligtas at pinakamakabuluhang regalo ngayong Pasko. Pangatlo, food gift baskets, regalong pinagsasaluhan. Walang Pasko ang kumpleto sa pagkain. Sa Pilipinas, ang pagkain ay simbolo ng pagsasama, pagbabahagi at pagmamahal. Ayon sa cultural studies, ang pagbibigay ng pagkain bilang regalo ay nagpapalakas ng social bonds at pakiramdam ng belonging. Kaya hindi nakakapagtatak na ang food gift baskets ay isa sa pinakasikat na regalo tuwing Kapaskuhan. Sa aking karanasan, ang isang food basket na may kasamang local delicacies, healthy snacks o homemade treats ay laging may espesyal na dating. Isang taon, gumawa ako ng sariling food basket para sa kapitbahay naming matanda. May prutas, tsaa at kaunting kakanin. Hindi man ito mahal, pero ang tuwa niya ay ramdam ko hanggang ngayon. Para sa kanya, hindi lang yun pagkain, iyon ay paalala na may nagmamalasakit. Ang research sa nutrition at emotional eating ay nagpapakita na ang pagkain ay konektado sa emosyon at alaala. Kapag ang regalo ay pagkain na may personal na kahulugan, paboritong tsokolate, kape o lutong bahay, mas nagiging espesyal ito. Maari ring gawing mas makabuluhan ang food basket sa pamamagitan ng paglalagay ng healthier options, lalo na para sa seniors o health-conscious na kaibigan. Sa kulturang Pilipino, madalas sinasabing, kain tayo. Ito ay paanyaya ng koneksyon. Kaya ang food gift basket ay hindi lang item, ito ay imbitasyon sa pagsasalo, kwentuhan at alaala. Kung gusto mong magbigay ng regalong siguradong magpapasaya at magbubuklod, ang food gift baskets ay laging panalo. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 3 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-apat, clothing and accessories. Regalong may init at estilo. Ang damit at accessories ay klasikong regalo tuwing Pasko. Ngunit kapag tama ang pagpili, ito ay nagiging higit pa sa simpleng kasuotan. Nagiging simbolo ito ng pag-aalaga. Ayon sa psychological studies, ang pagbibigay ng damit ay maaaring magpahiwatig ng proteksyon, pag-aaruga at pagiging malapit sa tatanggap. Sa personal kong karanasan, mas tumatatak ang regalong damit kapag ito ay may kwento. Isang simpleng jacket na nirigalo sa akin ng magulang ko ay naging paborito ko dahil tuwing suot ko ito, naaalala ko ang kanilang pag-aalala at pagmamahal. Hindi ito branded o mahal, pero may emosyonal na bigat. Mainam na pumili ng mga damit na praktikal tulad ng komportabling pambahay,
scarves, socks o accessories na madaling i-match. Para sa seniors, mahalaga ang comfort at kalidad ng tela. Para sa kabataan, maaaring simple ngunit stylish. Ipinapakita ng research na mas naa-appreciate ang damit bilang regalo kapag iniisip ang lifestyle at klima ng tatanggap. Sa Pasko, ang malamig na panahon sa ibang lugar o ang mahabang gabi ng kwentuhan ay mas sumasarap kapag may kasamang komportabling suot. Sa kulturang Pilipino, ang pagbibigay ng damit ay parang pagsasabi ng gusto kitang alagaan. Kaya kung pipiliin ng may puso, ang clothing at accessories ay magiging regalong may init, literal at emosyonal. Pang-5, health and wellness gifts, regalo ng kalusugan at pangangalaga. Ngayong panahon ng pandemya at patuloy na pag-aalala sa kalusugan, mas nagiging relevant at mahalaga ang mga regalo na may kinalaman sa health at wellness. Ayon sa maraming health studies, ang pagbibigay ng mga produktong pangkalusugan ay hindi lamang praktikal. Ito rin ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Ang mga ganitong regalo ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga kaibigan at pamilya na mas pangalagaan ang kanilang sarili, lalo na sa mga may chronic conditions, matatanda, o mga taong madalas ma-stress sa trabaho. Isang personal na karanasan ko ay noong Pasko ng nakaraang taon, nagbigay ako sa aking magulang ng mga wellness kit. Naglalaman ito ng essential oils para sa relaxation, high-quality vitamins at isang book tungkol sa healthy lifestyle. Ang reaksyon nila ay higit pa sa inaasahan ko. Natuwa sila at ramdam nila na may malasakit ako sa kanilang kalusugan. Ang mga simpleng items na iyon ay nagbukas ng usapan tungkol sa regular na pag-ehersisyo, mas balansing pagkain at mental wellness, mga bagay na madalas nakakalimutan sa dami ng gawain. Maaaring isama sa health and wellness gifts ang mga bagay tulad ng fitness bands, yoga mats, subscription sa meditation apps, healthy snack baskets o kahit sessions kasama ang nutritionist. Ayon sa mga pag-aaral sa well-being at gift-giving, ang mga regalong ito ay nagdudulot ng mas magandang kalidad ng buhay at mas malalim na appreciation dahil nakakatulong sila sa physical at mental health. Sa konteksto ng kultura ng Pilipino, mahalaga ang pag-aalaga sa pamilya at kaibigan, lalo na ang mga matatanda at may mga health concerns. Ang regalo na may kinalaman sa kagalingan ng katawan ay hindi lamang item na natatanggap sa Pasko. Ito ay simbolo ng pagmamalasakit, pag-asa at pagnanais na manatiling malusog ang mga mahal sa buhay. Kaya kung iniisip mong magbigay ng regalo na may mas malalim na epekto kaysa sa simpleng bagay, ang health and wellness gifts ay isa sa mga pinaka-relevant at thoughtful na choices ngayong Pasko. Pang-6, experience gifts, regalong hindi item kundi alaala. Isa sa mga pinaka-relevant na gift trends ngayon ay ang tinatawag na experience gifts. Hindi ito material na bagay, kundi karanasan na maaaring pagsalo-saluhan kasama ang pamilya at kaibigan. Sa pag-aaral ng Psychology of Happiness, ang pagbibigay ng experiences tulad ng travel, concert tickets, workshops o spa sessions ay nagdudulot ng mas matagal na kaligayahan at mas malalim na koneksyon kumpara sa mga bagay na material. Ang mga alaala na nagagawa sa isang experience ay nananatili sa puso at isipan ng tao. Sa aking sariling buhay, noong nakaraang Pasko, nagbigay ako sa aking kapatid ng workshop pass sa isang pottery class. Alam kong matagal na niyang gustong subukan ito, ngunit hindi niya nagawang maglaan ng oras dahil sa trabaho. Nang gabayan ko siya doon, hindi lamang namin natutunan ang paggawa ng clay pot. Napalalim pa ang aming usapan tungkol sa buhay, pangarap at mga bagay na nagpapasaya sa amin. Ang simplicity ng gift na iyon ay nagbunga ng mas meaningful na quality time kaysa kahit anong bagay na binili ko noon. Ang mga karanasang maaring iregalo ay iba't iba, mula sa simple at abot-kaya tulad ng cooking class o nature trip, hanggang sa special ticket sa concert ng paboritong banda ng kaibigan mo. Maraming research ang nagpapakita na ang pagkakaroon ng bagong karanasan, lalo na kapag kasama ang mga mahal sa buhay, ay nagdudulot ng mas malakas na social bonds, mas maraming kwento na maibabahagi, at mas positibong emosyon. Sa konteksto ng Pasko, ang experience gifts ay perfect na regalo para sa taong hindi na kailangan ng bagay dahil marami na siyang mayroon.
Ang regalo ng karanasan ay nagpapahiwatig na gusto mong gawin nilang espesyal ang panahon, hindi lamang magbigay ng item. Ito ay isang paraan ng pag-prioritize ng oras at pagmamahal. Kaya kung gusto mong magbigay ng regalong hindi lamang nakikita, kundi nararamdaman at naaalala, ang experience gifts ang isa sa mga pinaka-meaningful options ngayong Pasko. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpapatuloy tayo. Pang-7. Tech Gifts. Regalong nagpapadali ng buhay. Sa makabagong panahon, ang tech gifts ay isa sa pinakapraktikal at relevant na regalo. Ayon sa mga pag-aaral sa digital well-being, ang tamang teknolohiya ay nakakatulong hindi lang sa productivity, kundi lalo na sa pakikipag-ugnayan sa pamilya at malalayong kamag-anak. Ipinapakita ng research na ang regular na paggamit ng digital tools para sa komunikasyon ay nakakapagbaba ng pakilomdam ng isolation, lalo na sa mga nakakatanda. Sa personal na karanasan, ang simpleng tablet na ibinigay ko sa isang lola ay nagbukas ng bagong mundo sa kanya. Video call sa mga apo, panonood ng misa online, at pakikipag-usap sa mga kaibigan. Hindi lamang gadget ang regalo, kundi tulay sa relasyon at emosyonal na koneksyon. Hindi kailangan mamahaling teknolohiya. Maaaring power banks, wireless earphones, smart lights, o digital photo frames ang mga praktikal na pagpipilian. Ang mahalaga ay ang gadget ay magagamit sa pagpapadali ng pang-araw-araw na buhay at pagpapalapit sa pamilya. Sa kulturang Pilipino, na labis ang pagpapahalaga sa pamilya at komunikasyon, ang tech gifts ay nagiging instrumento ng koneksyon at kaligayahan. Kaya kahit simple, may long-term impact ang ganitong regalo. Nagpapasaya, nagtatayud ng relasyon, at nakakatulong sa mental well-being. Sa huli, ang tech gift ay hindi lang material na bagay, kundi paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga. Pang-8. Books and Journals. Regalong nagpapayaman ng isip at damdamin. Ang mga libro at journals ay mga regalong tila simple, ngunit napakalalim ng epekto. Ayon sa research sa lifelong learning at mental health, ang pagbabasa ay nakakatulong sa memory, empathy, stress reduction at emotional intelligence. Ang pagregalo ng libro ay parang pagbibigay ng mundo ng kaalaman, inspirasyon at bagong pananaw. Sa personal kong karanasan, may mga librong niregalo sa akin noon na hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang aral. Isang journal na may motivational prompts ang minsang ibinigay sa akin ng kaibigan. Akala ko noong una ay hindi ko magagamit. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging outlet ko iyon sa pagproproseso ng emosyon, pangarap at pasasalamat. Hindi niya alam, pero ang simpleng regalong iyon ay tumulong sa akin sa mga panahong mabigat ang loob. Kapag pumipili ng libro bilang regalo, mahalagang isaalang-alang ang interes ng tatanggap, maaring self-help, health, negosyo, faith-based o kahit nobela. Para sa mga matatanda, mainam ang mga librong may kinalaman sa kalusugan, longevity o life wisdom. Para naman sa kabataan, journals at creative books ang kadalasang nagiging kasangga sa self-expression. Sa kulturang Pilipino, madalas tayong nagbibigay ng payo sa pamamagitan ng kwento. Ang libro ay extension ng tradisyong ito, tahimik pero makapangyarihang paraan ng paggabay. Ayon sa mga pag-aaral, mas tumatagal ang emotional na impact ng regalong nagbibigay ng personal growth kumpara sa purely material gifts. Kung nais mong magbigay ng regalong may lalim, may aral at may pangmatagalang epekto, ang books at journals ay perpektong handog ngayong Pasko. Pang-9. Handmade or DIY gifts. Regalong galing sa puso. Ang mga handmade or DIY gifts ay may natatanging halaga na higit pa sa material na bagay. Ayon sa mga pag-aaral sa psychology ng regalo, mas tumatagal sa alaala ng tatanggap ang regalo na may personal na effort at sincerity. Ang simpleng scrapbook, handwritten letter, o DIY decor ay maaaring magdulot ng emosyonal na koneksyon,
isang ngiti, luha o damdaming pinahahalagahan. Sa aking karanasan, isang handwritten letter mula sa kaibigan ang mas tumatak sa akin kaysa sa kahit anong mamahaling item. Ang bawat sulat at detalyeng pinaghirapan ay nagpapakita ng malasakit at pagmamahal. Research din sa behavioral science ang nagsasabing kapag nakikita ng tatanggap ang effort sa paggawa ng regalo, mas nararamdaman nila ang halaga at thoughtfulness ng nagbibigay. Sa kulturang Pilipino, kung saan likas ang pagiging malikhain at mapagmalasakit, ang DIY gifts ay nagiging paraan ng personal na pagpapahayag. Hindi kailangan ng malaking pera para makapagbigay ng regalo na may puso. Ang bawat handmade item ay sumasalamin sa oras, pasensya at pagmamahal ng nagbigay, na nagiging memorable at espesyal sa tatanggap. Kaya sa susunod na okasyon, subukan ang paggawa ng regalo gamit ang sariling kamay. Ang simpleng gawa, basta mula sa puso, ay mas tatakak sa alaala at damdamin ng isang tao kaysa sa anumang mamahaling produkto. Sa huli, tunay na regalo ay hindi nasusukat sa presyo, kundi sa pagmamahal at effort na nakapaloob dito. Pang-10. Time and presence. Pinakamahalagang regalo. Ayon sa maraming pag-aaral sa larangan ng kaligayahan at psychology, ang oras at presensya ay itinuturing na pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ibang tao. Ang mga regalo na material ay pansamantala lamang ang saya, ngunit ang oras na ibinibigay natin sa isang tao ay nag-iiwan ng pangmatagalang alaala at koneksyon. Sa aking karanasan, ang mga Paskong pinakatumatak ay hindi dahil sa dami ng boxing pambalot o mamahaling bagay, kundi sa simpleng pagsasama, kwentuhan sa hapagkain, tawanan habang nagluluto, at tahimik na presensya habang nagmamasid sa dekorasyon ng Pasko. Sa isang mundo na punong-puno ng abala at distraksyon, ang pagbibigay ng oras ay maaaring maging pinakamahirap gawin. Ngunit sa parehong pagkakataon, ito rin ang pinakamahalagang handog. Ayon sa pananaliksik mula sa Harvard Study of Adult Development, ang pinakamahalagang prediktor ng kaligayahan at kalusugan sa katandaan ay ang kalidad ng ating mga relasyon, hindi ang dami ng yaman o material na bagay. Ang simpleng pagbisita sa isang kamag-anak, tawag sa isang kaibigan o sabayang pagkain kasama ang pamilya ay maaaring mas makahulugan kaysa sa anumang mamahaling regalo. Bukod dito, ipinapakita rin ng mga eksperimento sa neuroscience na ang aktibong pakikinig at presensya ang tunay na pagtutok sa kasama natin sa halip na sa telepono o iba pang gawain ay nagpapalakas ng bonding hormone na oxytocin. Ito ay nagdudulot ng mas malalim na koneksyon, mas mababang stress at higit na pakiramdam ng kaligayahan para sa parehong nagbibigay at tumatanggap. Sa Paskong ito, maaaring isipin natin na ang pinakamahalagang regalo ay hindi matatagpuan sa tindahan. Ito ay nasa oras at presensya na iniaalay natin sa mga mahal natin sa buhay. Ang bawat sandali na magkasama tayo, kahit simpleng pag-usap lang sa sala o paglakad sa paligid ng bahay, ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na mabibili. Sa ganitong paraan, ang Pasko ay nagiging panahon hindi lamang ng pagbibigay ng regalo, kundi ng pagbibigay ng ating sarili, isang regalo na hindi malilimutan. Pangwakas na kaisipan, ang tunay na diwa ng regalo. Sa huli, ang regalo ay hindi nasusukat sa presyo o sa dami ng material na bagay, kundi sa puso at intensyon ng nagbibigay. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya ng kasiyahan at relasyon na ang mga taong nakakatanggap ng regalo na may personal na kahulugan ay mas nagiging masaya at mas nakakaramdam ng koneksyon sa nagbigay. Hindi mahalaga kung maliit o malaki ang regalo. Ang mahalaga ay ang mensahe ng malasakit at pag-unawa ng kasama rito. Sa panahon ng Pasko, madalas tayong nahuhumaling sa makintab na kahon at mamahaling bagay. Ngunit ayon sa mga eksperto sa social psychology, ang pinakamatinding epekto sa puso at alala ng isang tao ay nagmumula sa regalong nagpapakita ng personal na pagpapahalaga. Halimbawa, isang liham na puno ng pasasalamat, simpleng gawaing magkasama, o kahit isang maliit na bagay na alam nating magpapasaya sa kanila. Ang tunay na regalo ay yaong nag-uugnay, nagpapalalim ng relasyon at nagbibigay ng alala na tatagal lampas sa Kapaskuhan.
Ang top 10 magandang iregalo sa Pasko ay paalala na maraming paraan upang magbigay, maaaring sa pamamagitan ng bagay, karanasan o higit sa lahat sa oras at presensya. Ang pagbibigay ng oras, pakikinig at pansin sa minamahal ay mas mahalaga kaysa anumang material na regalo. Ayon sa research, ang kalidad ng oras na ginugugol kasama ang pamilya at kaibigan ay may mas matagal at positibong epekto sa emosyon at kaligayahan ng tao kaysa sa kahit na anong mamahaling bagay. Naway sa bawat Pasko, piliin natin ang regalong nagmumula sa puso, yaong nagpapainit ng damdamin, nagpapalakas ng samahan at nag-iiwan ng alala na mananatili sa puso at isipan ng ating mga mahal sa buhay. Sa ganitong paraan, natatamo natin ang tunay na diwa ng pagbibigay, pagmamahal, malasakit at pag-unawa